usok, init at dumi. Yan ang araw-araw na realidad ng ilan sa ating mga kababayang bumabiyahe. Ngunit, sa likod ng bawat biyahe, may mga tinig na hindi natin lubos na pinapansin. Mga tinig na paulit-ulit sumisigaw. Sila ang sumisigaw ng mga destinasyon, nag-aanyaya ng mga pasahero at tumutulong punuin ang mga sasakyan. Pero higit pa sa sigaw, sila ay mga taong may kanya-kanyang kwento. Magandang umaga po. Ako po si Miguel Ocampo, 26 anyos na nakatira sa Bangketa. At ang aking hanap buhay sa Baguio. Makita namin si Ate Maybelline sa may KP Tower. Siya ang nagtatawag ng mga pasaherong bumabiyahing pa Taft hanggang Baclaran. Kailan po kayo nagsimulang mag-barker? Siguro yung mga 2019. Magkano po ang kinikita po ninyo sa isang araw sa pagbabarker? Depende kasi yan, depende sa may pasok, depende sa walang pasok. Minsan talagang pinakamataas namin, 700. Sa pinakamababa namin, 300. Lalo pag Sabado-Linggo, walang ganong tao. Minsan na kumukuha kami ang gawa. Ilang. Yung pagbabarker lang po ba talaga yung hanap buhay niyo? Sa ngayon, oo. Kasi wala pang puhunan para makapag-ibang paninda naman kami. Ano po ang pinakamahirap sa pagiging barker? Siguro kapag nahuhuli kami ng police, lalo pag nasisita kami, pinapalis kami, hindi kami pinagtataw. Kaya minsan, dumidiskarte kami ng iba. May extra ako sa mga tindahan. Lampas 38% ng urban workers ang parte ng impormal na sektor ng ekonomiya. Karamihan sa kanila ay walang health insurance, bayad na sick leave, o akses sa maayos na tulong medikal. Nasabi niyo po na hindi na po kayo umuwi ng bahay. Ano po yung nangyari sa bahay niyo? Sa totoo siya, narenovate kami, na-demolish kami din sa ilog. Tapos sa Pampalay kami tinapon. Binuo kami binigyan ng bahay. Kung susamahin namin, sa isang araw kikitain namin 300 pinamababa. Pamasahe pa namin, panggaso pa namin. Sayang din kasi yung kita namin sa araw-araw. Uuwi naman kami ng araw-araw din. Napakalayo na, wala pang pera. Kaya mas pinili lang na magkakapatid na mag-stay na lang dito sa Divisoria. Ilang beses po sa isang araw kayo kumakain? Tama naman, 3 beses. Ano po yung madalas niyo pong nakakain? Minsan yung lang, pansit canton, kape tsaka tinapay. Okay na ako. Nasabi niyo po kanina na wala na po kayong bahay, so sa Bangketa na lang po kayo tumutulog. Ano po yung pagtulog po ba dito? Saan niyo po siya ginagawa? Ayun, yung pag-CR namin kasi. Yung mismo inistihan namin, CR sa babae. Doon kami nagsisiyar, doon kami nag-ihi. Pero sa pagligo namin, sa may palengke kami. Nagbabahid na kami ng 20. Di ba pwede ko siya na? Documents na yan. Of course, ako sumunod pa. May anak po ba kayo? Meron, isa lang. Ilang taon po siya? 3 months pa lang.
po nabanggit niyo po na solo parent na lang po kayo. Pwede po ba matanong kung nasan po yung tatay ni Dave? Yung papa kasi niya sa Bulacan, hindi niya nagpaparamdam yung simula. Kumbaga, nung una nagparamdam siya, yung pinagbubuntis ko pa rin siya. Nagbibigay ng sustento. Pero never siya nagpakita ng hanggang ngayon. Kaya sa akin, wala namang problema sa akin. Hindi ko rin naman bibigay sa kanya yun eh. Kasi sobrang hirap ng binagdaan ako yan. Kaya kaya ko naman buhayin anak ko mag-isa lang. Sa Pilipinas, tinatayang may 15 milyong single parent ayon sa isang ulat ng World Health Organization at higit 14 na milyon dito ay kababaihan. Sa dami na kailangang gampanan, maraming single parent ang hirap makamit ang pinansyal na katatagan. Nung pinagbubuntis niyo po si Baby Child, nakakapagpatingin po ba kayo sa doktor? Talaga hindi kasi parang nahiya kasi ako, di ba, lesbian na oras. Nabuntis ako, parang yung inisip ko dati, yung mga basher, sasabihin ng mga taong sa paligid ko, tomboy, ang angas, dami tato, tapos buntis. Parang dumating sa point ko yung nahiya ako. Tapos kumbaga, hindi ko nagtinuloy yung pagpapacheck up ko. Hanggang sa pinipilit ako ng mga kaibigan, tira pa check up tayo. Tapos pupunta kami, parang nahihilang na lang, tara, uwi na tayo, ayoko talaga. Kahit pabalikan ako, ayoko. Tapos merong pulis akong nalapitan na may kadikit siya sa ospital. Doon ako humingi ng pasabi, sir, pwede pa ako lumapit. Kasi wala akong check-up. Gusto ko sana kasi pag nanganak ako, doon na lang din ako. Sabi niya, sige, walang problema. Yung time na nanganak ako, siya yung unang-unang ko nilapitan. Ayun, kahit na puro sermon yung inaabot ko sa ospital, tinanggap ko na lang kasi, ayan na eh, araw na ng paglabas ng baby ko. Kaya, ayun na, nilabas na ko. Tapos nung 2 days kami doon, newborn screening niya, nakuha ko yung resulta. Lahat naman, okay, normal naman. Kaya, thankful pa rin ako kahit wala akong check-up. Dinadala niyo po ba yung anak niyo po tuwing magtatrabaho po kayo? Minsan pinapaiwan ko para makakilos ako ng maayos. Saan niyo po siya pinaiiwan? Sa mga kaibigan ko lang sa Divisoria. Pero sa mga kapatid niyo po, okay naman po yung relasyon niyo sa kanila? Okay naman kasi, kumbaga nagiging tanggal pagod din nila, pamangkin nila eh. Mga pagod sila, nilalapag nila yan. Tsaka, okay naman sa mga kapatid ko ba, kahit wala na rin naman akong kapartner. Ang kanya lang ako kasi, mapalaki ko ng maayos yung anak ko. At ganito yung rito, buntis siya. Hindi kinasalang labi. At buntis siya, nagkakawag siya para may pagkain. Hindi ko siya sinakitaan ng ano rito, ano siya, yung maasikaso. Kanya naman. At yung pamangkin niya, yung babae. Nung di pa lumatabat to, laging malinis yun. Pinapalituan niya. Pinapalitan ng gamit. Eh, yung lumabas na to, ito na. Nabawasan na yung asikaso na yun. Yung arambo na to. Kung sino-sino na lang umahawak. Nakakaraos siya. Sa mga yan, sa akin naman nga po hindi siya pala iyak. Oo. Masarap pala ka. Ikaw pa iiyak. Pati mo na pa iyak. Di ba po nasabi niyo po na nakakapagod din po yung pagbabarter? Ano pong ginagawa niyo po para mawala yung pagod niyo? Minsan pag nagpawad na kami, hindi kami yun. Lahat kami naka-hilir, pagpawad na kami. Tapos nagtutubig lang kami, kwentuhan na saglit, tapos ulit, barker ulit. Ganun yung pahinga lang namin. Nasabi niyo po na nag-yosi po kayo. Nakakailang sleep po kayo sa isang araw? Siguro sa anis talaga mga ito, ganyan. Minsan pagkakakain ko lang, hindi ako. Pag napagod ko, yun. Tanggal pagod ko na lang din kasi yung yosi na yan. Lalo pag may problema rin ako. Sinubukan niyo na po ba tigilan yung sarili niyo po sa pagkakas ng yosi?
Kaso yun, parang di ko rin kaya, naglalaro yun. Kahit sabihin ko mag-candy ako, hindi talaga kaya. Pwede niyo po bang sabihin po kung ano yung nararamdaman niyo po sa katawan niyo pagkatapos niyo po ng magtrabaho ng isang buong araw? Siyempre yung pagod, tapos yung hilog, sakit ng ulo, sobrang init din kasi. Nawalan ka na po ba ng boses o nagkasakit na rin po ba dahil sa pagtatrabaho niyo? Siguro paus lang, ganun. Pag po napaos po kayo, edi sa kinabukasan, tinutuloy niyo pa rin po ba yung trabaho? Oo, kasi kailangan din. Pag po ba sumama yung pakiramdam niyo po, tuloy pa rin po, like, kunwari kung masakit na rin po yung ulo ninyo, tinutuloy niyo pa rin po ba yung pag-burger niyo? Kasi kapag simple sakit lang din naman ng ulo nararamdaman ko, hindi ko naman gano'n iniinda. Kasi kumbaga hindi naman malala eh. Sakit lang naman ng ulo, pwedeng inuman ang gamot. Kaya tuloy pa rin ako sa pagtatawag. At ngayong may isang munting buhay na umaasa sa kanya, mas lalong mahalagang pakinggan ang tibok ng kanyang dibdib, ang lakas ng kanyang hininga. Kaya dinala ng aming team si Ate Maybelline sa dispensary ng Mary Johnson Hospital upang masuri at mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Nang kami ay magpatingin, wala namang nakita ang doktor na dapat ikabahala sa ngayon. Ngunit, mas maganda pa rin na mag-ingat at umiwas sa mga maaaring makaapekto sa baga at puso ni Ate Maybelline. Si Ate Maybelline ay may family history ng heart attack at minsan na rin niyang naranasan ang paninikip ng dibdib. Dahil dito, mas makakabuti ang maging maagap ang umiwas sa mga salik na maaari makaapekto sa kanyang puso at baga. At upang lalong mas maintindihan ang mga epekto ng usok at paninigarilyo sa baga, kami ay kumonsulta sa isang pulmonary nurse mula sa Lung Center of the Philippines. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clisarlo Lopez, isang registered nurse at may master's degree sa nursing. Ako ay mula sa Lung Center of the Philippines at certified pulmonary nurse. At ngayong araw ay magbabahagi po ako sa inyo ng ilang mahalagang kaalaman tungkol sa sakit sa baga na maaaring makuha sa ating kapaligiran at epekto ng paninigarilyo, lalo na sa mga buntis at sa kanilang dinadalang sanggol. Una, pag-usapan natin ang sakit sa baga mula sa mausok na paligid. Alam niyo po ba na ang paulit-ulit na paglanghap ng usok mula sa sasakyan, nasusunog na basura o sigarilyong ay maaaring magdulot ng chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika at matagalang ubo, lalo na po sa mga bata at matatanda at may hika. Hirap sa paghinga, inuubo at palagi may problema ang mga senyales na may problema na sa baga. Ang mga ganitong sakit ay hindi basta-basta nawawala at maaaring lumala kung hindi ito maagapan. Pangalawa, tungkol sa paninigarilyo, lalo na sa mga buntis. Kapag ang buntis ay naninigarilyo o nakalalanghap ng usok mula sa ibang naninigarilyo or secondhand smoke, delikado po ito sa kanilang baby. Ilan sa mga posibleng epekto ay mababang timbang ng sanggol sa kapanganakan, maagang panganganak o premature delivery, pagbagal ng develop ng utak at katawan ng sanggol, pagtaas ng panganib ng pagkakunan o stillbirth. Gaya po ni Ate Maybelline, isang barker na araw-araw na exposed sa init, alikabok at mausok na lugar. Kahit wala siyang nararamdamang sintomas ngayon, ipinayo pa rin na siya ay magpatingin. Noon, habang siya ay buntis at hanggang sa mag-labor, patuloy siyang naririgarilyo. Bilang isang nurse mula sa Lung Center of the Philippines, narito po ang ilang paalala. Iwasan ang mausok na kapaligiran. Huwag manigarilyo at iwasan ang mga taong naninigarilyo. Kung kayo po ay naninigarilyo, maaari po kayong magpatulong sa aming smoking cessation program. Panatilihing malinis, maliwalas ang loob ng tahanan, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center kung may ubo, hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib. Ang kalusugan ng ating baga ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na para sa mga nanay at mga sanggol,
mahalaga ang tamang kaalaman at pag-iwas sa mga bagay na maaaring makasama. Sana ay magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kalusugan ay kayamanan. Muli, ako si Crisardo Lopez, Certified Pulmonary Nurse from the Lung Center of the Philippines. Happy lungs! May mga araw po ba na gusto mong magpahinga pero kailangan mo pa rin pong pumasok? Maraming araw. Lalo pag nagkakasakit siya, gusto ko magtawag kasi iniisip ko saan ako kukuha ng panggamot, ng gamot niya, ng gatas niya, pampers niya. Kaya kahit may nararamdaman ako, kakayod pa rin ako mag-isa. Kasi wala naman ako eh. Kumbaga wala naman siyang tatay. Kumbaga sariling solo parent na magbubuhay sa kanya. Hirap ang buhay dito kasi pag hindi ka marunong makasama, kailangan mo talaga mapagsapalaran. Sa lahat ng ginagawa dito. Kasi ay nagiging punan ko yun. 100% na kayo sa kanila. Kung may pagkakataon po kayo ng bagong trabaho, ano po ang gusto niyo kasi? Kung papasukan, wala na eh. Kasi parang lang ako, gusto ko yung magtinda na lang din ako sa Divisoria. Mas parang doon na ako naging komportable eh. Parang kasi pag nangamuhan ka sa iba, ang hirap naman makakatanggap ka naman sa ating salita. Kaya mas gusto ko na magsarili na ako kahit na magtinda lang ako ng tubig, sarili ko pa. Kung may isang hiling ka po para sa sarili mo at sa anak mo po, ano po yun? Ako kasi gusto ko lang naman kasi maayos na kalusugan ng baby ko eh. Siya yung matitiran talaga namin. Kasi pag bumagya doon sa Divisoria, napakahirap. Saan ko ititira? Anak ko doon. Lang naman sa akin, yung kalusugan ng baby ko. Di baling ako maulanan, okay lang. Yung baby ko, ayoko na magkasama. May mensahe po kayo sa mga taong hindi nakakakilala sa totoong buhay ng isang partner. Ano po yun? Sa amin kasi yung mga hindi nakakilala. Masarap naman. Iba kasi talaga tingin sa ibang bateros. Masamang tao kasi nga. Iba kasi nang snatch na uso kasi, di ba? Pero sa ngayon kasi sa aming mga barker, talagang liitin mong mababait naman talaga kami. Kaya ako sa amin, mga hindi nakakilala, huwag na sana kami i-judge. Kasi tingin sa amin, masamang tao yan, nagtatawag lang para sa ganito, ganyan. Kami kasi hindi. Kami yung tipo na barker kami sa Divisoria talaga. Na hindi namin kayang gawin na gumawa ng masama kasi alam namin doon kami naghanap buhay. Kaya sabi nga namin sa iba, huwag nyo kami tingnan ng masama. Kasi unang-una, hindi namin alam baka mas masama pa kayo sa amin. Kasi kami, binubuhay namin, sarili namin, hindi vision ng iba. Kung may mensahe po kayo sa anak ninyo na babasahin niya balang araw, ano po yun? Biyak ako eh. Siguro lagi ko sinasabi sa kanya na kahit ganyan pa siya kalit, wala pa siyang, hindi niya pa nalalaman kung ano nangyayari sa mundo. Sinasabi ko na sa kanya na, Nak, ito si Mama. Sabi ko, sa maling paraan ka man nagawa, okay lang, sabi ko. Kasi kahit anong mangyari, dito si Mama, handa kang buhayin, handa magpapagod, may bigay lang yung mga gusto mo. Lagi mo tatanda na mahal ka ni Mama. Sabi ko, yung sa kinakausap ko kasi na, mahal na mahal ni Mama yan, sabi ko. Kaya minsan talaga may diary din ako sa bahay, na wala akong tinitira. May diary ako para sa kanya. Sinusulat ko yung araw-araw na nangyayari sa amin. Kasi gusto ko rin na yung hindi nagawa man sa akin ng magulang ko, saan ko yung pinaparanas ko. Yung ginagawa namin araw-araw, sinusulat ko. Tapos picture namin kada buwan, sa isang buwan, picture namin, pinapaprint ko. Kasi gusto ko makita yung ginagawa rin niya sa araw-araw. Binabasa niya, titingnan niya, gano'n. Kaya, kung meron man ako mensahe sa kanya, nababasahan niya balang araw. Yung mga pinaparamdam ko sa kanya, pinapakita ko yun.
pagmamahal na binibigay ko, yun yung gusto kong ipabasa sa kanya. Ipabasa sa kanya ng balang araw sa aming dalawa. Ganun. At hindi man niya makilala yung papa niya, dito pa rin mama niya para ibigay yung mga pangangailangan na hindi kayang ibigay ng ibang tao sa kanya. Thank you. Sa bawat sigaw sa kalsada, sa bawat araw na halos mawala na ng boses, may isang inang kailanman ay hindi nawala ang tinig ng pag-asa. Sa mundong bihirang makinig, siyang inang kailanman hindi mapapagod ang tinig. At sa bawat ngiting paos, may pusong lumalaban, hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa mahal natin. Ikaw, anong feel niyo maging barker? Ayoko na po! Wala na po yung boses ko! Very expert. Isa pa. Ay!